na Pinas dahil inaantay na siya doon ng mga medyas at iba't iba pang mga gamit. Yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan. Grabe, dami. Sa iba't ibang panig ng mundo. I would like to request all the participants Magandang umaga mga kababayan at mga kapatid. Kumusta po kayo? Pasensya na po kayo, hindi po tayo nakapag-upload ng 2 araw dahil po syempre Family Day. Ngayon po tayo nagbabalik. Once again, ako po si The Wonder sa Philippines, mga kababayan, at sa buong mundo ng mga kapatid. Magandang umaga sa inyo. Ngayon po, meron po tayong pasabog. Noong March 28 ay nagbalita po tayo ng mga pangyayari dahil po dumating po ang ika-80 na birthday ni Tatay Digong. Grabe ang mga programa at mga demonstrasyon ng mga ganap. Buong Pilipinas po nagkaroon po ng mga karaban at nagmarcha po ang libu-libong tagahanga ni Tatay Digong diyan sa Maynila, sa Davao, kahit saan mga kababayan sa buong Pilipinas. At yung mga OFW po sa abroad ay patuloy po na nagsasagawa po ng demonstration. Pero mga kababayan, ano itong nangyayaring ito? Dahil po nagkasana rin ang mga OFW na hindi po magpadala ng mga dolyares, ng mga remittances, mga kababayan. Diyos ko! Grabe na itong nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan. Gulo ito. Siyempre, pag hindi po nagpadala ang mga kababayan natin sa abroad, kahit 1 week lang, ay delikado po ang ekonomiya natin. Maaring ito'y bumagsak, mga kababayan. Bakit ba tuluyan na nangyari ito? Mukhang hindi na po nagpapahinga ang ating bansa sa nangyayaring ito. Dahil po sa pag-aresto kay Tatay Digong. Siyempre mga kababayan, makikita nyo po sa The Netherlands, sa Canada, sa Australia, iba't ibang panig ng mga bansa ay talagang patuloy po ang pagdidemonstrasyon, mga kababayan. At kahit mahuli pa ang mga kababayan natin sa Qatar, kasi sa Qatar mga kababayan, yung mga nag-rally doon, illegal na pag-aresto dito, inaresto din ng Qatar Authority ang mga OFW dun. Kawawa naman. Kaya mga kababayan, panoorin po natin itong nangyayaring ito. Grabe na ito mga kababayan. Ano nang nangyayari? Ito na ba ang mga nahulaan sa Biblia na magkakaroon ng kaguluhan, magkakaroon ng mga gera sa iba't ibang panig ng mundo? Susugod ang mga kaharian laban sa kaharian. Mag-aaway ang mga hari laban sa hari. Magkakaroon ng taggutom. At ito ba mga kababayan, nahulaan din na magkakaroon ng malaking gulo sa Pilipinas ng isang kilalang Nostradamus ang Pilipinas. Dito po mga kababayan na hindi po ako naniniwala sa hulang ito. Pero sinasabi ko lang sa inyo na nahulaan din na may mangyayaring malaking gulo. Pati po yung transition of government na sinasabi na merong babae na lulutang at makikilala at merong mapapalitang gobyerno. Ito ang sinabi mga kababayan ng isang kilalang Nostradamus na si Jay Costura. Kaya yung mga nagaganap, nakita din ito sa Biblia, mga kababayan, na magkakaroon ng mga kung ano-anong mga kaguluhan, demonstration, hindi lang naman po dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Napakaraming gulo ngayon. Pero itong nangyayari sa Pilipinas, mga kababayan, ay kakaiba ito. Panoorin po natin ang isinasagawang demonstration ng mga kababayan natin sa ibang bansa. Mahal na mahal nila si Tatay Digong, mga kababayan. Ang tanging hiling lang nila ay makauwi ng Pilipinas at dito malitis kung meron mang kasalanan ito. Kaya panoorin natin mga kababayan at
I-comment nyo po kung ano yung mga opinion nyo at mga kung ano-anong masasabi nyo dito. Lakas ng loob na Pinas dahil inaantay na siya doon ng mga medyo sa iba't iba pang mga gamit. Yung pagpapasalamat sa ating mga kababayan. Grabe, ang dami. Sa iba't ibang panig ng mundo. I would like to request all the participants sa Ayan mga kababayan, at yung mga nagsasabi na bayaran yung mga DDS po, hindi po. Dahil sinubukan kong magpunta doon. Nising kong duling wala po. Nag-cover po ako doon mga kababayan nung rally. Tapos sinasabi ng mga nagko-comment ay bayaran daw ang mga supporter ni Tatay Digong. Na kung mga nagpunta doon, di kotse. May sports car pa. Mga mahal kong mga kababayan, kaya wag nyo sasabihin bayaran ang mga DDS supporter. Kasi saksi ako doon na nagpunta. Talagang sinubaybayan ko po yung rally po ng mga DDS doon. Sa mga nagtitiwala kay Tatay Digong na nagpunta rin sa Malacanang na hinarang din ng mga pulis na napakarami. Hindi po bayaran ang mga DDS, mga kababayan. Yung mga kontra po sa sinasabi ng mga kababayan natin na patuloy na nagmamahal kay Tatay Digong, respeto lang. Huwag niyong sabihin bayaran ang mga ito kasi nagpunta ako doon, inising kong duling wala po. Yung t-shirt nga po na kulay green na bring him home, may bayad din yun. Mga kababayan, hindi po libre yun. Pakinggan pa natin ang mga nangyayaring ito. Grabe na ito mga kababayan. Bakit nangyayari sa ating Pilipinas ito? Na tila napakagulo ng politika. Hindi na po nananahimik at wala ng kapayapaan mga kababayan. Ito po ang sinasabi po ng reliyon na kinabibilangan ko. Na kung sinunod lamang itong malaking pagtitipon noon na ang mensahe ay kapayapaan, magkasundo-sundo, huwag magbabangayan, trabaho ang atupagin, huwag bulsa ang punuin, trabaho lang ang i-focus, huwag kalaban ang patumbahin. Dapat ganon. Yung iba kasi, syempre may sariling agenda, may sariling mga interes, kung paano sila manatili sa pwesto nila, yung mga kalaban nila sa politika ay ginagawan nila ng kung ano-anong mga issue para magkaroon ng kaso. Kaya nangyari ito, hindi sila sumunod sa payo po ng reliyon na kinabibilangan ko. Na kung nagkasundo lamang kayo, nagkaroon ng tamang mga desisyon, ay hindi sana nangyari itong gulo na ito. Tapos sa aresto pa si Tatay Digong. Grabe. Talagang yung mga kababayan natin ay talagang nangaiyak, nangaluha sa nangyari kay Tatay Digong. Lalong-lalo na po ang mga taga Mindanao. Umiiyak po sila at humihiling na sana makauwi si Tatay Digong habang malakas pa ito, habang nakakalakad pa, habang nakakapagsalita pa. Ang katotohanan kasi mga kababayan, si Tatay Digong may edad na ito. Talagang mahina na ito. Hindi na makakapaglakad pag wala po itong guardians o security na aalalay dito para po makapaglakad ng diretsyo. Kaya yung mga kababayan natin na taga-abroad, grabe tuloy-tuloy ang kanilang demonstration dito na hinihiling na makauwi ang ating Tatay Digong. Kahit mahuli sila ng otoridad doon, ay nagsakripisyo sila para ipakita ang pagmamahal nila kay PRRD na naniniwala ang mga ito na siya lamang ang nagbigay ng kapayapaan sa Pilipinas nung siya'y nanungkulan, na wala ang mga krimen, na wala ang mga adik,
nawala ang mga snatcher, nawala ang mga karnaper, nawala ang mga chismosa, nawala ang mga lasenggero, mga singer na pangit naman ang boses sa gabi, hanggang madaling araw, hanggang alas 12 ng tanghali, hanggang gumapang, ay inalis si Tatay Digong ito. Kaya mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito? Ang solusyon ba dito para matigil ang gulo sa Pilipinas, para makauwi si Tatay Digong, ay magdesisyon ang gobyerno na dito na lang litisin si Tatay Digong? Mga kababayan ko at mga mahal kong mga taga-subaybay at mga kapatid, anong masasabi nyo po sa nangyayaring ito? Na ang solusyon para matigil itong gulo sa Pilipinas, lalong-lalo na po ang hindi pagpapadala ng mga kababayan natin na OFW. Ng remittances sila na nagsimula noong Marso 28 na aabutin ito ng ilang araw hanggang Abril 4. Ang pangyayaring ito mga kababayan ay sa kaysaysayan ay nagdesisyon ang mga kababayan natin na hindi magpadala ng kanilang mga remittances. Dahil ang mga kababayan natin ay malaking ambag ito sa paglago ng ekonomiya ng ating bansa, na ang kanilang ambag sa isang taon ay tumataginting na $38 billion para makaambag ng progressive country in the Philippines. Kaya pag hindi po nagpadalang mga kababayan natin, malaking porsyento ang matatanggal o mawawala. Yun nga lang, parang si Juan Ponce Enrile naman, tila may pasaring dito na pag ginawa ito ng mga kababayan natin, maaring mag-retaliate ang Kongreso na bawiin ang kanilang mga benepisyo para bigyan ng taripa ang kanilang mga dokumento sa abroad. Halimbawa, magpa-process ka po ng mga dokumento. Yung di ba maraming tawag doon, mga tax sa sinasabi. Mukhang papatawan ang mga ito pagka ginawa ito. Kahit bagutom yung mga pamilya nila, nagsakripisyo sila mga kababayan. Kaya anong masasabi niyo sa pangyayaring ito? Gulo ito mga kababayan. Sa aking opinion lang gulo po ito. Inihiling ko po mga kababayan bilang isang Pilipino, manalangin po tayo na huwag matuloy ang kaguluhan na ito. Na huwag matuloy ang nagbabadyang gulo na sisiklab sa Pilipinas. Kasi tignan nyo naman ang mga kababayan natin na humihiling na makauwi si PRRD sa Pilipinas. Buong Pilipinas nagrarally po, nagde-demonstration. Kaya grabe na. Anong masasabi nyo mga kababayan? Kasi pag nangyari ito, tayo ang kawawa. Lalo na yung mga walang trabaho ang kawawa. Yung mga may trabaho, okay pa Paano yung mga tambay? Di lalong nagutom. Paano yung mga chismosa? Wala na. Wala nang makain. Wala nang machismis. O paano mga yan? Diba? Yari. Kaya, ipag-pray natin mga kababayan na ang nangyayaring ito ay matigil na. Na sana, makauwi si Tatay Digong. Makauwi siya. Dito na litisin yan kung mayroon mang tinatawag na kaso, may kasalanan man dito na sa Pilipinas. Meron naman tayong hukuman na titimbang kung talagang nagkasala si PRRD na bakit sa ibang bansa lilitisin. Mga kababayan at mga kapatid at mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa akin. Sa pag-like nyo at pag-share nyo ay napakalaking tulong ito para lumaki ang ating community. Na pag sinubscribe nyo ako, nilike nyo po ako at i-share nyo po ito, ay makikita ng mga kababayan natin na dapat
Manalangin po tayo ng marami. Maraming, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kami nga po mga kababayan ng aking may bahay, bago kami matulog, pinagpipray po namin ang ating bansa na magkaroon ng kapayapaan, na sana mawala na ang gulo, magkaroon ng pagkakaisa, magkaroon ng pag-uusap na maayos, na hindi mauuwi sa matinding civil war o gera. Na naginip kasi ako mga kababayan, na tila magkakaroon ng malaking gulo sa Pilipinas. Ito'y panaginip ko lang mga kababayan ha. Na naginip ako kagabi, na nagulat ako, bigla akong napainom ng tubig. Talagang meron daw darating na matinding dilubyo, na hindi ko mawari ito. Maraming nagsisigawan, maraming nagtatakbuhan. Ito'y panaginip ko lang, na parang yung langit ay umuusok. Merong mga nagliliwanag na kung ano-ano. Matindi ito mga kababayan, kaya ipag-pray po natin na magkaroon ng kapayapaan ang ating bansa. Dito po mga kababayan, hindi ko po clean na classify kung kanino ka suporta. Kung DDS ka, kung Marcos ka. Dapat magsama-sama tayo na ang kampihan natin ay katwiran. Katwiran na hindi dapat mabaluktot. Katwiran na mananaig ang katotohanan. Na wag baluktutin ang batas. Wag baluktutin. Ang tama kasi ay tama. Hindi pwedeng maging mali. Yan po ang nasusulat po sa kasulatan. Na dapat ang tama ay laging tama. Yung tama kasi ginagawa nilang mali. 'Di ba? Para sa kanila, yung tama para sa atin, mali sa kanila. Huwag ganon. Dapat ang tama ay tama lang. Yung mali ay mali. Kung ano ang katwiran, ay yun ang dapat manaig. Yan po ang aking katwiran mga kababayan. Hindi po ako sumasang-ayon sa bumabaluktot sa batas. Hindi ako sumasang-ayon. Yung tama binabaluktot. Ginagawang mali. Kaya mga kababayan, anong masasabi nyo dito? Manalangin po tayo ng marami ng sobra-sobra na umaapaw na pag-asa na magkaroon ng kapayapaan ng ating bayan. Na huwag magulo. Salamat po sa inyong marami mga mahal kong kababayan at mga kapatid. Isang like, isang share po. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po ang Pilipinas. Magkaroon